Ang babaeng ito ay nagtatrabaho sa departamento ng AV service ng isang malaking department store. Araw-araw, sinasalubong niya ang mga bisitang parehong mayaman at maimpluwensya. Isang araw, biglang may hindi inaasahang tawag na nakagulo sa plano ng pahinga ng mga miyembro ng AV service team. Mayroong isang SAV na humiling na mabili ang bagong limitadong edisyon na sapatos bago mag-alas negatibo 6 ng gabi. Ngunit bukas pa magiging available ang sapatos na iyon. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay nakita ni Song Min na ang sapatos na iyon sa ibang bansa. Ngunit ang sapatos ay gawa sa espesyal na balat ng hayop. Upang maipasok sa South Korea, kailangan ng espesyal na dokumento. Sa gitna ng pagmamadali, mabilis na inihanda ni na Jeongseon ang lahat ng dokumento. Minaneho niya ang motorsiklo ng mabilis sa kalsada upang makakuha ng sapatos sa tamang oras. Sayang, kahit nakuha na ang parehong dokumento at sapatos, namatay ang customer dahil sa sakit sa puso. Isang nakababahalang pagsubok ang tuluyang nauwi sa wala. Pagkatapos ng libing, bumalik ang lahat sa kani-kanilang buhay. Nang gabing iyon, puno ng damdamin si Park Seong-joon, paulit-ulit siyang nagpapabalik-balik, ngunit hindi pa rin makatulog. Siya ang supervisor at asawa ni na Jeongseon. Bigla, nakatanggap ang kanyang telepono ng isang mensahe na mayroon lamang 3 salita, "Miss na kita." Kinabukasan sa pulong ng departamento, ipinakilala ni Park Seong-joon si On Yuri bilang bagong kasamahan. Si On Yuri ay dating ordinaryong empleyado ng Food Experience Department. Lihim na pinag-uusapan ng lahat na ang kanyang promosyon ay dahil napansin siya ng Vice President. Pagkatapos ng pagpasok ni On Yuri, tinanggap ng departamento ang FC customer na si Bae Haesun. Isang buwan na ang nakakaraan, hindi sinasadyang narinig ni Ginang Bae ang isang empleyado sa department store na pinagtatawanan siya na wala siyang panlasa at madaling maloko. Kaya naman nagalit siya at gustong paalisin ang empleyado na iyon. Lumuhod si na Jeongseon at humingi ng tawad. Sa huli, napapayag din niya si Ginang Bae, ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang kaparusahan. Hiniling ni Ginang Bae na sa hinaharap, ang kanyang pamimili ay dapat responsibilidad ng staff ng EA-room. Sa pagkakataong ito, partikular na pinili ni Ginang Bae si On Yuri na samahan siya sa pamimili. Nakita ni Ginang Bae ang kanyang sariling dating pagiging hinahamak ng iba. Sa kabila ng pagiging lampa ni On Yuri, ibinigay niya kay On Yuri ang lahat ng kanyang pinamili sa araw na iyon. Kasabay nito, buong pagmamahal niya itong pinayuhan na ang damit ay maaaring magpabago sa isang tao. Madalas husgahan ng mga tao ang iba batay sa kanilang panlabas na anyo. Kasabay nito, narinig din ni Song Min na mula sa kanyang kaibigan na ang AE department ay maaaring sumanib sa sales department. Kaya pinayuhan ng kanyang kasamahan si Song Min na lumipat sa sales department. Naguguluhan si Song Min na nang marinig niyang may pagkakataong ma-promote sa sales department. Pagkatapos ng trabaho, sinabihan ni na Jeongseon si Park Seong-joon na umuwi ng maaga. Samantala, bumili siya ng sariwang karne ng baka at isang sexy na nightgown. Sa gitna ng kanyang abalang buhay sa trabaho, umaasa siyang magkaroon ng anak para sa pamilyang ito. Habang nagtatrabaho, biglang nakatanggap ng misteryosong mensahe si Park Seong-joon. Gustong makipagkita ng nagpadala ng mensahe sa kanya, at sinimula ni Park Seong-joon na sagutin ang mensahe. Sa puntong ito, lumipat ang kamera kay Song Min na tumingin sandali sa kanyang telepono bago nagpa siyang bumaba ng sasakyan. Naglalakad si On Yuri sa kalsada. Pagkatapos basahin ang mensahe sa kanyang telepono, lumingon siya at bumalik sa dating daan. Habang nasa taxi, tiningnan ni Lee Hayon-a ang kanyang telepono. Bigla niyang sinabihan ang driver na bumalik sa opisina. Kaagad pagkatapos, tumayo si Park Seong-joon upang salubungin ang misteryosong estranghero. Hindi niya alam na may isa pang tao sa opisina na nakakita ng lahat. Walang kamalay-malay si na Jeongseon. Narinig niya ang ingay sa labas ng pinto at inakala niyang umuwi na si Park Seong-joon. Sa halip, dumating ang kanyang biyenan para maghatid ng mga gamit. Si na Jeongseon, na nakasuot ng sexy, ay nagmamadaling bumalik sa kwarto upang magpalit. Tinawagan niya ang kanyang asawa, ngunit hindi sinagot ni Park Seong-joon. Nagawa lang ni na Jeongseon na magpadala ng text message upang ipaalam na dumating ang kanyang biyenan. Nang makauwi si Park Seong-joon, umalis na ang kanyang ina. Nang matapos maligo si na Jeongseon, nakatulog na si Park Seong-joon. Medyo nadismaya si na Jeongseon. Sa sandaling ito, sabay na nakatanggap ng mensahe ang mga telepono ni na Jeongseon at Park Seong-joon. Kinuha ni na Jeongseon ang kanyang telepono at natigilan. Isang hindi kilalang numero ang nagbabala kay na Jeongseon na si Park Seong-joon ay nagtataksil. Ang babae ay nasa SG service team. Lumipat ang kamera kay Lee Hayon-a. Ang taong nakatayo sa tulay ay si Song Min na. At mayroon ding si On Yuri na naghihintay ng sasakyan. Lahat silang tatlo ay nakatingin sa kanilang mga telepono. Ang telepono ang pinakamahalagang prop sa buong pelikulang ito. Natatakot si na Jeongseon na tingnan ang mensahe sa telepono ni Park Seong-joon. Ngunit nalaman niyang nakapassword na ang telepono. Pumunta si na Jeongseon sa sala upang lihim na tawagan ang misteryosong numero. Hindi inaasahan, tila ayaw nang magbunyag ng karagdagang impormasyon ang kausap. Pansamantalang isinantabi ni na Jeongseon ang karagdagang investigasyon. Ngunit kapag lumitaw na ang hinala, mahirap itong alisin. Kinabukasan, pumasok si na Jeongseon sa trabaho. Pakiramdam niya, bawat kasamahan sa opisina ay tila isang karibal. Nagkita sina Lee Hayon-a at Park Seong-joon sa pasilyo.
Tila may gusto siyang sabihin kay Park Seong-joon tungkol sa nangyari kagabi, ngunit naputol ito ng isang dumaang kasamahan. Mabilis na tumaas ang antas ng kanyang pagiging kahina-hinala. Nagbago ang eksena. Ang AFC team ay nagsasagawa ng isang espesyal na lihim na investigasyon. Nagpanggap sina Lee Hayon-a at On Yoo-ri bilang mga asihi customer. Lihim silang nagpunta sa isang sangay ng kumpanya. Nakasalubong ni Lee Hayon-a ang isang empleyado na namimili ng customer base sa panlabas na anyo. Nakangiti at magalang ang empleyado sa mga customer na nakadamit ng elegante, ngunit nagpakita ng iritableng mukha sa mga customer na nakadamit ng simple. Kaya, simpleng nananamit si Lee Hayon-a at bumalik upang subukan ang sales staff. Ngunit tinanggihan siya ng empleyado. Matapos ang investigasyon, inihayag ni Lee Hayon-a ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kasabay nito, naghatid din siya ng masamang balita. Ang customer na iyon na diskriminado ay talagang isang top-tier na black card fee customer. Dahil sa mga pagkukulang na ito, ang empleyado na namimili ng customer base sa panlabas na anyo ay haharap sa mahigpit na parusa mula sa kumpanya. Sa kabilang banda, habang sinusuri ni Jeong-seon ang proseso ng serbisyo sa SEC customer, natuklasan niya na ang taong pinagsisilbihan ay may ibang kasarian kaysa sa orihinal na nakarehistro. Pagkatapos ng masusing investigasyon, natuklasan niya na ang sekretarya ng isang boss ay nagpanggap bilang ang amo. Lihim na dinala ang kanyang batang kasintahan upang tamasahin ang AA treatment. Nang pumunta sa banyo ang kasintahan, inilantad ni Jeong-seon ang impostor. Kinagabihan, si Lee Hayon-a na may sapat na kakayahang pinansyal ay inabisuhan na ang lahat ng kanyang bank card ay na-freeze. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, napilitan si Lee Hayon-a na manatili sa isang lumang hotel. Tila may lihim siyang ayaw ipaalam kahit kanino. Umuwi si Jeong-seon pagkatapos ng overtime sa gabi. Biglang nakatanggap ng tawag si Park Seong-joon mula sa kanyang kasamahan na si Cha Jin-ho. Sinabi ni Park Seong-joon na tumawag si Jin-ho tungkol sa trabaho. Hindi nag-isip ng malalim si Jeong-seon. Kinabukasan, nalaman niya mula sa kanyang kasamahan na si Jin-ho ay pumunta sa China para sa isang business trip 2 araw na ang nakakaraan. Tatawag ba siya ng long distance sa hating gabi para pag-usapan ang trabaho? Nagsimulang maghinala si Jeong-seon. Kasabay nito, iniisip ni Song-min na ang posibilidad na sumanib ang AC team sa sales department. Kaya naman bumili siya ng kape para suyuin ang sales department leader. Dahil dito, lumitaw ang tensyon sa pagitan nila. Matapos ang insidente kung saan nagpanggap ang sekretarya bilang ang boss para tamasahin ang AV service, nagsimula sina Jeong-seon at Park Seong-joon na imbestigahan kung may katulad na mga kaso. Hindi sinasadyang nahuli nila ang isang FE na lihim na nakikipag-ugnayan sa ibang tao, na para kay Jeong-seon na sensitibo sa pagtataksil, ay isang malaking dago. Nang umuwi, kusang nakipag-usap si Jeong-seon kay Park Seong-joon. Sa pagkakataong ito, tumawag muli si Cha Jin-ho. Hiniling ni Jeong-seon kay Park Seong-joon na sagutin ang tawag sa harap niya. Habang nag-aalangan si Park Seong-joon, pinutol na ng kausap ang tawag. Pagkatapos noon, tumawag ulit si Cha Jin-ho. Sa pagkakataong ito, mabilis na sinagot ni Park Seong-joon ang telepono. Gustong batiin ni Jeong-seon si Cha Jin-ho. Hindi inaasahan, si Cha Jin-ho nga ang nasa kabilang linya. Sa puntong ito, pansamantalang humupa ang pagdududa sa kanilang kasal. Ngunit biglang muling lumitaw ang tensyon. Hindi sinasadyang natuklasan ni Park Seong-joon na alam din ni Jeong-seon ang tungkol sa business trip ni Cha Jin-ho. Kaya naman, sininungalingan niya ito kagabi na sinasagot niya ang tawag ni Cha Jin-ho. Nag-aalala si Park Seong-joon na maghihinala si Jeong-seon at magsisimulang mag-imbestiga. Kaya nakipag-ugnayan siya kay Cha Jin-ho. Hiniling niya kay Cha Jin-ho na tumawag upang makipag-acting sa kanya. Nagbago ang eksena. Si On Yoo-ri, na karaniwang simple, ay nakasuot na ngayon ng fishnet stockings at sexy na maikling palda. Pinindot niya ang doorbell ng hotel room. Bumukas ang pinto. Ang taong nasa likod ng pinto ay ang vice president na nasa chismis na kasama niya. Kinabukasan, nagpadala ng mensahe si Park Seong-joon para makipagkita sa taong kasama niya kagabi. Pagkatapos may padala ang mensahe, sabay-sabay na nakatanggap ng mensahe ang mga telepono ni Lee Hayon-a, Song-min at On Yoo-ri. Sa pagkakataong ito, tumawag ang vice president. Sinabi niyang inaanyayahan niya ang lahat na magkita-kita para kumain ngayong gabi. Sa hapunan, binigyan ng espesyal na atensyon ng Vice President si On Yoo-ri. Hinikayat niya ang AFC team na patuloy na magsikap. Nakatanggap si Park Seong-joon ng mensahe para sa isang pagpupulong pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, sinabihan ni Park Seong-joon si Jeong-seon na umuwi muna. Sinabi niya na kailangan niyang ihatid ang Vice President. Dahil dito, napaniwala si Jeong-seon na umuwi na muna. Tahimik namang pumunta si Park Seong-joon sa hotel upang makipagkita sa isang tao. Sa oras na ito, si Jeong-seon ay hindi pa pala umuwi, kundi sumakay ng taxi at sinusundan si Park Seong-joon. Sinundan niya ito hanggang sa pintuan ng hotel. Matapos pumasok sa hotel, tinawagan ni Jeong-seon si Park Seong-joon upang tanungin kung nasaan siya. Nagdahilan si Park Seong-joon na inihatid niya ang Vice President. Dumating na ang nakakagulat na sandali. Paglingon ni Park Seong-joon, nakita niya si Jeong-seon. Ganap na nabunyag ang kanyang kasinungalingan. Sa ilalim ng pagtatanong ni Jeong-seon, inamin ni Park Seong-joon na nagtaksil siya. Ngunit sinabi niyang tinapos na niya ang relasyon na iyon. Kung tapos na, bakit ka pa nagpunta sa hotel?
Malinaw na hindi ka panipaniwala ang dahilan na ito. Ang 1-0 taong kasal ay gumuho ng ganoon kabilis. Galit na binitawan ni na Jeongseon ang kamay ni Park Seong-joon at umuwi. Sa puso ni na Jeongseon ay nagpasya na siya. Kailangan niyang hanapin kung sino ang ikatlong partido na iyon. Kinabukasan, nagmaneho si na Jeongseon sa gitna ng kaguluhan, kaya nagkaroon ng kaunting problema. Napagalitan siya ng malakas ng coach. Pagkatapos ng inuman, isinisiwalat ni na Jeongseon ang dahilan sa coach. Umaasa siyang huwag sabihin ng coach sa kanyang ama ang tungkol kay Park Seong-joon. Habang papunta sa trabaho, lihim na nagmamasid sina Jeongseon. Nahayag sina Jeongseon na sa gabi ng pagpunta ni Park Seong-joon sa hotel, dumating din sina Lee Hayon-a at On Yoo-ri sa parehong hotel. Bukod pa rito, tila parehong nagpapahiwatig ang dalawa tungkol sa usaping ito. Bigla silang naging mga suspect. Nang gabing iyon, hindi binanggit ni Park Seong-joon ang tungkol sa pagtataksil. Sinabi lamang niya na gagamitin niya ang kanyang buong buhay upang makabawi sa kanyang pagkakamali. Natural, hindi matanggap ni na Jeongseon ang walang malasakit na paghingi ng tawad na ito. Walang awang sinabi niya na gusto niyang mawala sina Park Seong-joon at ang kanyang kabit. Ang karaniwang banayad na sina Jeongseon ay nagpakita na ngayon ng kanyang kakayahang lumaban. Ang AFC team ay malapit nang humarap sa isang malaking hamon. Ang sikat na beauty guru at high-end na SE customer na si Jinjin ay nakaplano ng isang unboxing review. Nagkakahalaga ng 50 milyong won ang mga produkto. Ang review na ito ay lubos na pinagtutuunan ng pansin ng mga pinuno ng kumpanya. Ang suporta ni Park Seong-joon ay ang Vice President. Sa ilalim ng pressure mula sa mga kabataan, lihim siyang nagpasya na kailangan niyang gawing maayos ang proyektong ito upang mapanatili ang kanyang posisyon. Si Cha Jin-ho, na tumulong kay Park Seong-joon sa pagbabago ng data noon, ay nakikipagkita kay na Jeongseon upang talakayin ang trabaho. Hindi sinasadyang natuklasan niya na ang babaeng nakausap niya sa hotel ay si Lee Hayon-a. Ngunit mariin itong sinabi kay Jin-ho na nagkamali siya ng pagkakakilanlan. Tila mayroon siyang mahirap sabihin na lihim. Si Song Mina, dahil sa kanyang hangarin na ma-promote, ay ipinasa ang maliliit na gawain. Walang pakinabang para sa bagong dating. Ginawa naman niya ang lahat para masamantala ang pagkakataong ma-promote. Umalis si Song Mina na galit. Nagkataon naman na nabangga niya sina Jeongseon. Pinilit ni na Jeongseon na pakalmahin ang damdamin ni Song Mina. Kalaunan, aksidenteng natapon ni Song Mina ang kape. Kinailangan niyang maghugas sa banyo, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono. Mabilis na kinuha ni na Jeongseon ang kanyang telepono para imbestigahan kung si Song Mina ay isang kabit. Ngunit biglang bumalik si Song Mina. Sa kabutihang palad, ang teleponong iyon ay kay na Jeongseon. Nagkunwari si na Jeongseon na tinitingnan ang telepono para itago ang kanyang pagkapahiya. Di nagtagal, sumabog ang malaking iskandalo ng kumpanya. Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon si Jinjin sa mga produkto na ilalabas sa live stream ng unboxing. Pagkatapos suriin ang listahan, labis na nadismaya si Jinjin. Agad namang nagbigay ng solusyon si Lee Hayon-a. Pinuri ni Jinjin ang kanyang panlasa. Matapos umalis si Jinjin, nakahinga rin sa wakas ang mga kasamahan. Sinimulan nilang tuksuhin si Lee Hayon-a tungkol sa kanyang pagiging anak ng mayaman. Maya-maya, nakita ni Jin-ho si Lee Hayon-a sa pasilyo. Sinimulan niya ang isang masinsinang pagtatanong. Dinala ni Lee Hayon-a si Jin-ho sa conference room. Pagkatapos, binalaan niya ito na tigilan na ang pangulit sa kumpanya. Hindi alam ni Lee Hayon-a kung bakit matagal pa rin siyang hindi kumakalma pagkatapos lumabas ng meeting room. Sa opisina, sinabi ni Park Seong-joon sa lahat na may meeting siyang pupuntahan. Kung may emergency, maaari siyang tawagan. Isang tanong lang na hindi ba bukas pa ang meeting, ang nagpalingat kay na Jeongseon. Kaagad pagkatapos, umalis din si Song Mina. Sa dahilan na kailangan niyang dumalo sa isang meeting sa departamento ng advertising. Tiningnan ni na Jeongseon ang oras ng meeting at natuklasan na parehong nagsinungaling ang dalawa. Kaya, palihim na sinundan ni na Jeongseon si Song Mina. Bilang resulta, nalaman niyang lumabas lang pala si Song Mina para sunduin ang kanyang anak mula sa eskwela. Nang makita ni Song Mina si na Jeongseon, labis siyang nahiya. Nagsinungaling si na Jeongseon na nagkataon lang na may gagawin siya malapit doon. Habang sinusubaybayan ni na Jeongseon si Song Mina, lihim na nakikipagtransaksyon si Park Seong-joon sa isang lalaki sa isang coffee shop. Sinabi ko na mula sa simula, ang pelikulang ito ay malinaw na tungkol sa paghuli ng espiya, hindi ng mistress. Hating gabi, tinanong ni na Jeongseon si Park Seong-joon kung may tinatago ba siya sa kanya. Dali-daling itinanggi ni Park Seong-joon. Umiiyak na sinabi ng tatay ni na Jeongseon na bigyan niya si Park Seong-joon ng isa pang pagkakataon. Sa kabilang banda, sinabi ni Song Mina sa kanyang asawa na gusto niyang umalis ng bahay. Lumabas siya ng kanyang kwarto para mag-impact ng kanyang mga gamit. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Park Seong-joon. Ang nilalaman ng mensahe ay nagpa siya na ako. Mainit ang pakiramdam ni Park Seong-joon dahil kapapatawad lang siya ng kanyang asawa. Kaya lang, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa isang mensahe. Ngunit tila nagpapahiwatig ito. Ang mga bagay ay hindi kasing simple yun. Kinabukasan, natanggap ni Song Mina ang balita na ang AC team ay malapit ng pagsamahin sa departamento ng negosyo. Nagpasya siyang kumilos kaagad. Hinarap ni Song Mina ang pinuno ng departamento ng negosyo.
Nagkataon namang nakita ito ni Leader Bie Do-in. Dahil sa lumang galit at bagong pagkamuhi sa SAC team, agad siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam kay Song Mina. Napakaraming problema ng SAC team. Mayroong asawang nangangaliwa, mayroong umalis ng bahay at gustong lumipat ng trabaho. Maging ang bagong miyembro na si Onyo Ori ay pinag-uusapan dahil sa chismis tungkol sa kanya at sa deputy director. Kaakibat nito, na-boycott siya sa trabaho. Buti na lang at naroon sina Jeong Seon. Tanging ang presensya niya ang nakatulong kay Onyo Ori na malutas ang problema. Sa mata ng kanyang mga kasamahan, sina Jeong Seon ay isang mabuting boss at isang tapat na asawa. Noong bata pa siya, isa rin siyang masigasig na estudyanteng babae na tutulong. Kung makita niyang inaapi ang kanyang kaibigan ng isang lalaki, ngunit hindi lang siya ang nagbago. Habang kumakain, pinag-usapan ni na Park Seong-joon at Jin Ho ang tungkol sa kanyang pangangalo niya. Akala ni Jin Ho na ang mga tulad lang niya ang nangangaliwa. Hindi niya akalain na kahit si Park Seong-joon ay magtataksil sa kasal. Nagbago ang imahe. Ibinenta ni Lee Hyon-a ang kanyang mga branded na bag pagkatapos ay ibinigay niya ang lahat ng kinita sa isang misteryosong ina. Nalaman na malaki pala ang utang ng pamilya ni Lee Hyon-a kaya naging mahirap ang buhay niya. Kailangan din siyang tumulong kumita ng pera para harapin ang babaeng nangungulekta ng utang. Sa panig ni na Jeong Seon, nagsimula siyang maghanap ng taong mag-imbestiga kung sino ang nagpadala ng mga anonymous na mensahe. Ang mga miyembro ng SAC team ay talagang nakakapanakit ng ulo. Malapit nang magsimula ang live stream ng pag-unbox at review ng daan-daang milyong won na halaga ng AC customer na si Jinjin. Hindi inaasahan na may nangyaring labas sa plano. Nakita pala si Jinjin ng kanyang mga pinagkakautangan. Nalaman ni Jin Ho na may problema sa pera si Jinjin. Nahihirapan din ang pinansyal na sitwasyon ng kumpanya. Ibig sabihin, wala talaga siyang daan-daang milyong won para makabili ng mga bagay. Ngunit itong si Jinjin ay may kaunting kakayahan. Hindi lang niya hindi binayaran ang kumpanya ng nangungulekta ng utang, kundi nakahiram pa siya ng daan-daang milyong won. Plano niyang gamitin ang pag-unbox na ito para tulungan ang kumpanya na bumangon. Plano rin ni Park Seong-joon na gamitin ang pagkakakilanlan ni Jinjin bilang isang beauty influencer para makatulong sa pagpapakilala ng produkto ng kumpanya. Nagpasya siyang tanggapin ang 300 milyong won na paunang bayad. Matapos ang napakaraming paghihirap, sa wakas ay nagsimula na ang live stream ng pag-unbox. Sa buong proseso, si Jinjin ay napaka-profesional. Napakahusay niyang pinamahalaan ang set. Maganda ang naging pagtatapos ng live stream, ngunit ang tunay na hamon ay nasa hinaharap pa. Hindi lamang ang bisa ng live stream ang magpapasya kung makakabawi si Jinjin, kundi direktang konektado rin ito sa EFI ng SC Customer Service Team. Matapos ang isang gabing pagpapalabas, nagdulot ng malaking epekto ang aktibidad na ito. Walang tigil ang debate, ngunit dumami rin ang dami ng pagbili. Habang lumalaki ang debate, lalong nagiging baliw ang pagbili. Hinanap ni Lee Hyon-a si Jinjin para pag-usapan ang susunod na hakbang. Natutunan niya ang isang filosofiya na madalas sabihin ng mga matatanda, ang matapang ay kumikita ng marami, ang duwag ay namamatay sa gutom. Kaagad pagkatapos, nakaranas din si Lee Hyon-a ng problema sa paniningil ng utang. Naratingan siya ng nagpapautang na kung hindi siya magbabayad ay guguluhin nito ang kanyang trabaho sa kumpanya. Si Lee Hyon-a ay palaging matatag, ngunit pagkaalis ng nagpapautang ay hindi na niya napigilang umiyak. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, hindi sinasadyang natuklasan ni Lee Hyon-a at masanggo na ang AC customer na pumanao na sa episode 1 ay nabayaran na ang lahat ng in-order niyang produkto. Pinauwi ni Lee Hyon-a si Masanggu. Siya lang ang naiwang tahimik na nakatayo sa harap ng napakamahal na produkto na walang nakakaalam. Sa katahimikan ng gabi, nakatanggap ng 2 mensahe si Park Seong-joon habang nag-o-overtime. Ang unang mensahe ay, "Pagod na ako. Namimiss kita." Sumandal si Park Seong-joon sa upuan na tila naguguluhan. Nagbago ang eksena, dinalhan ni na Jeong Seon ng pagkain si Park Seong-joon. At sa oras na ito, may bakas na rin ang taong hindi nagpakilala na kanyang iniimbestigahan. Natuklasan niya na ang nagpadala ng mensahe ay gumamit ng kanyang computer sa opisina para magpadala ng mensahe. Maya-maya pa ay may nangyaring mas nakakagulat. Mahinang ipinatong ni Park Seong-joon ang kanyang kamay sa balikat ni Lee Hyon-a. Nakayuko si Lee Hyon-a na tila umiiyak. Sa oras na ito, napansin nilang naroon din sina Jeong Seon. Nagulat sina Jeong Seon. Ang nilalaman ng script ay bumalik sa nakaraan. Noong kolehiyo, determinado si Lee Hyon-a na ligawan si Park Seong-joon. Nagkaroon sila ng panahong nagkarelasyon. Ang oras ay bumalik sa kasalukuyan. Hindi sinasadyang nakita ni na Jeong Seon si Park Seong-joon na kumakain kasama si Lee Hyon-a. Kaya naman, kumbinsido si na Jeong Seon na si Lee Hyon-a ang kabit. Ngunit ang paliwanag ni Lee Hyon-a ang nagbigay ng hindi inaasahang pagbabago sa kwento. Lumabas na ang dahilan kung bakit napakalaki ng utang ni Lee Hyon-a ay dahil sa malaking pautang ng kanyang ina. Gusto niyang ibenta ang mga ari-arian ng namatay na SEC customer para mabayaran ang utang, ngunit hindi niya inaasahang makikita siya ni Park Seong-joon. Dahil dating magkaklase sila, nagpasya si Park Seong-joon na tulungan si Lee Hyon-a na panatilihing lihim ito. Kahit na isang pagkakamali lang ang lahat, inakala ni na Jeong Seon na si Lee Hyon-a ang ikatlong partido. Nagdulot ito ng tensyon sa pagitan ng kanilang relasyon. Kinabukasan, lihim na nakipagkita ang ina ni na Jeong Seon kay Park Seong-joon.
Tila medyo komplikado ang relasyon ni na Jeong-seon at ng kanyang ina. Kailangan niyang lihim na humingi ng pera kay Park Seong-joon. Magaling siyang magtago ng sekreto maging sa kanyang sariling anak. Agad na pumayag si Park Seong-joon nang walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, natuklasan ni na Jeong-seon ang anonymous na mensahe. Ipinadala ito mula sa kanyang computer sa opisina. Naalala ni na Jeong-seon ang ilang pangyayari sa nakaraan. Upang maiwasan ang pansamantalang paggamit ng computer ng ibang tao, kinokolekta ni na Jeong-seon ang mga password ng computer ng lahat at itinatago sa ilalim ng flower pot. Ibig sabihin, bawat miyembro ng FXC Customer Service Team ay posibleng palihim na tingnan ang password at gamitin ang kanyang computer. Dahil dito, napunta sa isang dead end ang investigasyon. Nagbago ang eksena at naging isang pagpupulong. Sa pagitan ng FA Reception Team at ng Business Department, unilateral na hiniling ng Business Department na dagdagan ang ihip. Pagkatapos ng meeting, hindi nasisiyahan si Lee Hayon-a at sinabing dapat nilang tanggihan ang ganoong kahilingan. Kaya naman, nag-away sila ni na Jeong-seon. Ngunit naglabas ng plano si na Jeong-seon. Tila kailangan nilang magpanggap na sumusunod sa Business Department. Kasabay nito, nagtipon din siya ng maraming kasamahan upang sama-samang tutulan ang labis na gawain na ito. Sa katunayan, kalaunan ay ang sales manager na si Kang at lahat ng sales representatives ay nagpahayag ng kanilang pagtutol sa hindi makatotohanang IE na iniharap ng Business Department. Dahil ang mga nagbebenta ang pinakamahalagang puwersa ng shopping center, napilitang pansamantalang makipagkompromiso ang Departamento ng Negosyo. Matapos ang panandaliang kapayapaan, pinautang ni na Jeong-seon si Lee Hayon-a ng pera. Iminungkahi din niya na gamitin ni Lee Hayon-a ang benepisyo ng empleyado para humiram ng pera upang bayaran ang utang ng kanyang ina. Nakatulong ito upang malutas ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Halos mabaliw si na Jeong-seon dahil sa pangangalo niya ni Park Seong-joon. Inamin din niya na minsan ay pinaghihinalaan niya si Lee Hayon-a bilang ikatlong partido. Medyo nasaktan din si Lee Hayon-a para sa kanyang dating matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, ginamit ni Bae-duin ang promotion at pagtaas ng sweldo bilang pain upang gawing patuloy na espiya si Song Mina sa SCP Customer Service Team. Agad na sumang-ayon si Song Mina nang walang pag-aalinlangan para sa promosyon. Hindi niya inaasahan na lahat ng iyon ay hindi sinasadyang narinig ni On-yuri. Ngunit hindi lang si Song Mina ang may sikreto. Habang nag-uusap, isiniwalat ng dalawang nagbebenta na hindi pa nagtatagal, nagalit ang asawa ng Deputy Director nang makita si On-yuri sa Tsi, kaya sinira nito ang V-screen. Malinaw na mahalaga ang papel ni On-yuri sa maraming aspeto. Kasabay nito, napansin din ni Hayon-eo na lihim na nagtatago sina na Jeong-seon at On-yuri. Gusto sana ni Hayon-eo na alamin ang buong kwento, ngunit sinadya siyang pinigilan ni Jin-ho. Nang makarating si Hayon-eo sa lugar, wala nang tao doon. Kinagabihan, nagpadala si Park Seong-joon ng pera sa ina ni na Jeong-seon. Sa pagkakataong ito, biglang nahimatay ang ina ni na Jeong-seon. Dali-daling isinugod siya ni Park Seong-joon sa ospital. Nang dumating si na Jeong-seon sa ospital, nandoon din ang kanyang ama. Galit na tinanong ni na Jeong-seon ang kanyang ama kung bakit pa siya nagpakita ng pagmamalasakit sa kanyang ina. Dati nang iniwan ng ina ni na Jeong-seon ang kanilang tahanan upang bumuo ng bagong pamilya. Paulit-ulit siyang lumapit upang humingi ng pera kay Park Seong-joon. Lubos na nadismaya si na Jeong-seon sa kanyang ina. Kinaumagahan, humingi ng bakasyon si na Jeong-seon upang asikasuhin ang usapin ng kanyang ina. Samantala, sinamantala rin ni Lee Hayon-a ang pagkakataong ito upang paalalahanan si Park Seong-joon na tratuhin ng mabuti si na Jeong-seon. Huwag mong hintayin na makarating siya sa dulo ng kanyang PC bago mo pagsisihan ang lahat. Tinitigan ni Park Seong-joon si Hayon-eo na walang kaide-ideya. Hindi rin nagpaliwanag si Hayon-eo. Lumalabas na siya pala ang nakakaalam na may ibang kasama si Park Seong-joon. Nakita ni Hayon-eo ang isang misteryosong tao na lumabas sa ibaba ng kumpanya. Matapos umalis si Park Seong-joon, sunod-sunod ding umalis sa kumpanya sina On-yuri at Song Mina. Nagtapos ang alaala at lumipat ang atensyon ni Hayon-eo kina Song Mina at On-yuri. Sa oras na ito, bumalik na rin sa trabaho sina Jeong-seon. Mukhang hindi pa rin siya makapagkasundo sa kanyang ina. Nagbago ang eksena at nakatanggap ng mahalagang misyon ang FA team. Kailangan nilang asikasuhin ang presidente ng isang kumpanya ng alahas. Sama-samang dumating sina na Jeong-seon at On-yuri sa airport upang salubungin siya, ngunit marumi ang kalaban. Nakahanap sila ng antique shop na gusto ng presidente, kaya inakit nila itong bumisita. Habang bumibisita, sinabi ng presidente na gusto niyang tingnan ang lumang bahay ng Korea, kaya agad na hiniling ni na Jeong-seon kay Hayon-eo na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang humanap. Habang bumibisita, nagulantang ang presidente nang makita niya ang baliktad na imahe ng kanyang sarili sa salamin. Bigla siyang natakot at nabuwal, huwag mong sabihin talagang natakot siya sa kanyang sarili. Matapos ang ilang pagsisikap, sa wakas ay bumalik sa normal ang damdamin ng presidente. Kasabay nito, nakahanap na rin si Hayon-eo ng angkop na bahay. Sa wakas, maayos na nakalipat ang presidente sa kanyang pinapangarap na tradisyonal na Koreanong bahay. Nang gabing iyon, mag-isa lang umiinom si Hayon-eo nang makita siya ng masamang tao. Biglang lumitaw si Jin-ho at iniligtas siya. Para magpasalamat kay Jin-ho, inanyayahan siya ni Hayon-eo na uminom.
Habang umiinom at nag-uusap, biglang tinanong ni Hayon Eo si Jinho kung bakit niya siya pinigilan na subaybayan si Park Seong-joon. Nagdahilan lang si Jinho para linlangin siya, malinaw na alam niya ang tungkol kay Park Seong-joon. May nangyari pa ng gabing iyon. Lumabas na humingi ng pera ang ina ni na Jeong-seon kay Park Seong-joon para sa paggamot sa cancer. Noong bata pa siya, nagpakasal siya sa iba dahil sa isang sandali ng kapusukan, ngunit sa totoo lang ay lubos niya itong pinagsisisihan. Ngunit napakahirap pa rin para kay na Jeong-seon na patawarin ang kanyang ina at nagtago siya sa isang sulok na tahimik na umiiyak. Kinabukasan, inanyayahan ng presidente sina na Jeong-seon at On Yoo-ri na maghapunan. Habang nasa banyo sina Jeong-seon, hindi sinasadyang narinig niya ang sekretarya ng presidente na nagtatayo ng relasyon. Bilang paghahanda para palitan siya bilang bagong CEO, plano pa nitong ibenta ang brand ng alahas. Nagulantang ang presidente at dinala sina Jeong-seon sa isang maliit na silid. Sinabi niya na matagal na niyang alam ang tungkol sa balak ng sekretarya, ngunit dahil sa kanyang takot sa salamin, kaya kailangan niyang umasa sa pag-aalaga ng sekretarya sa mahabang panahon hanggang sa hindi na niya ito maiwan. Hiniling ng presidente kay na Jeong-seon na ipikit na lang ang mata at di nagtagal, bumalik na ang lahat sa kani-kanyang posisyon. Sa XCC, ipinapakita ang isang pelikula na kung iinom ka ng pulang tableta, malalaman mo ang katotohanan at kung iinom ka ng asul na tableta, mananatili ka sa mundong iyong pinili. Tinanong ng presidente sina Jeong-seon kung aling tableta ang pipiliin niya at sinabi ni na Jeong-seon na walang asul na tableta sa realidad at ang mga sikreto ay lalabas din sa kalaunan. Agad na nag-ingat ang sekretarya at tinapos ang paksang ito. Pagkatapos ng hapunan, binisita ni On Yoo-ri ang kanyang ina na wala sa sarili. Pagkatapos makatulog ang kanyang ina, biglang humagulgol si On Yoo-ri. Nang umalis si On Yoo-ri sa ospital, nalaman namin sa mga nurse na mayroong nagbayad ng isang taong bayarin sa ospital para sa kanya. Ngunit kahit anong tanong ng mga nurse, hindi inihayag ni On Yoo-ri ang pagkakakilanlan ng nagbayad. Sa kabilang banda, hindi pinansin ni Song Min na ang pakiusap ng kanyang asawa at nagpa siya pa ring umuwi mag-isa sa apartment. Kinuha niya ang kanyang pregnancy record mula sa drawer. Lumabas na buntis muli si Song Min na. Nang una niyang matuklasan na siya ay buntis, labis siyang nadismaya. Bumalik si Song Min na sa kanyang upuan at hindi na mamalayang tumingin kay Park Seong-joon. Nagtapos ang episode na ito sa isang mabigat na pagtatanong. Dahil sa pagpapakita ni na Jeong-seon ng text message na natanggap niya kay Park Seong-joon, tinanong niya ito kung sino ang kanyang kinakasama. Hindi direktang sinagot ni Park Seong-joon ang pagkakakilanlan ng kabit. Sa halip ay tinanong niya si na Jeong-seon kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sina Jeong-seon, sa kanyang pagkadismaya, ay nagpa siya na humiling ng paghihiwalay, at kinabukasan, si Park Seong-joon ay kumatawan sa kumpanya upang makipagkita sa chairman para sa isang bidding. Hindi naging maayos ang prosesong ito at hindi agad inihayag ng chairman kung aling kumpanya ang nanalo sa bid. Pagkatapos nito, ang kalihim ng chairman ay lumapit kay Park Seong-joon upang makipag-usap ng pribado. Sa sandaling ito, nalaman ni Park Seong-joon na nanalo ang kanyang kumpanya sa bid at ipinahiwatig ng kalihim na kung bibigyan niya ito ng benepisyo. Masisiguro niya ang iyong panalo sa bid, kung hindi man ay masisira niya ito kahit na manalo ka. Nagpa siya ang kalihim na magbitiw kaya gusto niyang makakuha ng malaking halaga bago umalis. Naramdaman ni Park Seong-joon na mas mabuting iwasan ang gulo, kaya nagpa siya siyang bigyan ng pera ang kalihim upang matahimik. Matapos manalo sa bid, sinimula ni Park Seong-joon ang isa pang lihim na misyon. Tinulungan niya ang Vice President na lutasin ang problema tungkol sa kanyang ex-girlfriend. Bago yun, binili niya ang impormasyon na siyang kahinaan ng ex-girlfriend. Pagkatapos nito ay may kakaibang nangyari, biglang walang tigil na nagsuka si Park Seong-joon. Ang dapat sanang naglilihi ay si Song Min na ngayon ay nagpaplano ng wakasan ang buhay sa kanyang sinapupunan. Tinanong siya ng doktor kung napag-usapan na niya ito sa kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Song Min na walang ama ang bata. Umaasa siyang maisagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Nagbago ang eksena, nagsimula ang lahat na maghanda para sa eksibisyon ng alahas na kanilang napanalunan sa bidding. Ang hindi inaasahan ng lahat ay may kasamahan na basta na lang nawala ang mahahalagang dokumento. Nagmamadaling bumalik sina Jeong-seon sa opisina upang tumulong sa paglutas ng problema. Magkasama sina Masanggo at na Jeong-seon sa pagtingin sa kiki, ngunit hindi pa rin nila makita ang kinaroroonan ng file. Pansamantalang kailangang tapusin ang investigasyon. Nais ni na Jeong-seon na gamitin ang pag-inspeksyon sa kifis bilang dahilan upang imbestigahan ang nagpadala ng anonymous message. Gusto niyang alamin kung sino ang gumamit ng kanyang computer upang magpadala ng anonymous message. Ngunit nalaman niya na sina Jeong-seon na pala ang kumuha ng recording mula sa araw na iyon. Ang paglubog ng araw ay hudyat din ng pagdating ng kasukdulan ng episode na ito. Nakipagkita sina Jeong-seon sa isang tao sa kotse. Sinabi niya sa kabilang partido na gusto niyang wakasan ang pangangalo niya. Umaasa siyang wawakasan din ng kabilang partido ang relasyong ito. Huwag nang saktan pa sina Jeong-seon. Sa sandaling ito, naghahanap sina Jeong-seon ng ebidensya ng pangangalo niya ng kanyang asawa sa bahay. Hindi sinasadyang natuklasan niya ang isang talaarawan na naglalaman ng mga pagpaparehistro sa nursing home. Pagkatapos ng ilang paghahanap ngunit walang resulta. Kinabukasan, isiniwalay ni na Jeong-seon kay Lee Hayon ang lahat ng kanyang damdamin at sikreto.
Matibay na sinuportahan ni Lee Hayon-a sina Jeong-seon na hanapin ang katotohanan. Kinagabihan, nagpadala sina Jeong-seon ng anonymous message kina Song-mina at On-yuri. Ginamit niya ang sikretong kasintahan upang takutin sila. Sinabi niya sa kanila na kailangan silang naroroon sa opisina bago magnegatibo 1-0 ng gabi. Malapit nang magnegatibo 1-0 ng gabi nang makita si Song-mina na lihim na pumunta sa kumpanya. Nagtago sina Jeong-seon sa isang sulok at napagtanto niyang si Song-mina nga ang ikatlong partido. Sa hapon bago ang pagbubukas ng eksibisyon ng alahas. Nagkaroon ng problema sa alak na responsibilidad ni Song-mina. Hindi napigilan ni Jeong-seon ang kanyang emosyon at pinagalitan si Song-mina sa harap ng lahat. Pagkatapos nito ay sunod-sunod na dumating ang mga isilin na bisita. Upang maiwasan na magkita si On-yuri at ang mag-asawang vice president. Inayos ni Lee Hayon-a na magtrabaho si On-yuri sa backstage. Ngunit siya mismo ay nahaharap sa malaking gulo. Ang kanyang mayaman na dating kasintahan ay nagsimulang manggulo. Hiniling niya kay Lee Hayon-a na magpalit ng upuan. Kung hindi, ibubunyag niya ang mahirap na sitwasyon ng kanyang pamilya. Marami pa siyang hinihingi. Hindi na nakapagpigil si Lee Hayon-a. Kaya siya na mismo ang nagbunyag ng sitwasyon ng kanyang pamilya. Matibay siyang tumanggi sa walang katuturang kahilingan ng kanyang dating kasintahan. Pagkatapos ay mag-isa siyang tumakbo sa isang sulok at umiyak. Kinagulat ni Lee Hayon-a na ang isang tao na hindi niya pinagkakatiwalaan tulad ni Jin-ho ay siya pang naging tagapagpaubaya sa kanya. Sa kabilang banda, mayroon ding nagaganap na kwento. Inanyayahan ng Vice President ang mga shareholders sa isang pagpupulong. Gusto niyang palawakin ang kanyang impluensya. Malinaw na hindi maliit ang kanyang ambisyon. Isang mag-asawang alta sosyedad ang dumalo sa eksibisyon kasama ang kanilang mga kabit. Nais ng asawang lalaki na makakuha ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang asawa bago sila maghiwalay. Kaya naman, palihim siyang nagpahanap ng ebidensya ng pangangalunya ng kanyang asawa. Hindi inaasahang natuklasan ni Jeong-seon ang anino ng isang sumusubaybay. Dumating agad si Park Seong-joon. Hindi niya pinansin ang sugat sa kanyang kamay at hinabol pa rin ito. Sa huli ay naging matagumpay siyang maiwasan na lumala ang sitwasyon. Sa klinik, patuloy na tinanong ni Jeong-seon ang tunay na pagkakakilanlan ng ikatlong partido. Nag-atubili sandali si Park Seong-joon. Sa huli ay nangako siyang sasabihin ang lahat kay Jeong-seon pagkatapos ng proyekto. Sumunod ay isang dramatikong eksena. Si On-yuri, na nagtatago sa backstage, ay may kabutihang loob na dinala ang isang naligaw na matandang lalaki na nakasaklay sa wheelchair papasok sa hall. Nagkataon namang nakita ito ng grupo ng mga ginang. Dahil ang chismis sa pagitan ni On-yuri at ng Vice President ay kumalat na kung saan-saan. Ang mga ginang na ito ay itinuturing na libangan ang pang-aapi kay On-yuri. Nagsimula ang isang laro sa kalagitnaan ng pagtitipon. Nais ni Park Seong-joon na mamagitan upang tumulong. Ngunit matigas na sinabi ni On-yuri na gusto niyang harapin ito ng mag-isa. Ang pagtawa ng mga ginang kay On-yuri ay nagdulot ng kahihiyan sa ginang ng Vice President. Sa gitna ng galit, ibinuhos niya ang alak sa ulo ni On-yuri. Pinigilan ng Vice President si Park Seong-joon na sumabat. Ang kanyang kawalang damdamin ay nagpahilo sa iba na hulaan ang kanyang iniisip. Pagkatapos ng eksibisyon ng alahas, nakipag-usap si Masanggo sa mag-asawang diplomat. Doon ay nabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lumabas na si Masanggo ay anak ng isang diplomat. Nagbiro ang diplomat kay Masanggo tungkol sa pagtatago niya ng kanyang pagkakakilanlan. Sa pagkuha ng empleyado, tiyak na sinuri ng department head ang background ng pamilya ng lahat ng empleyado. Ang pagiging diplomatiko ng ama ni Masanggo ay tiyak na hindi maitatago. Kinuha ni Masanggo ang pagkakataon na lihim na tingnan ang kanyang sariling employee file. Ngunit hindi sinasadyang natuklasan niya ang isang lubhang nakakagulat na video sa computer ni Park Seong-joon. Ang nilalaman ng video ay nagpahanga sa kanya ng labis. Pagkatapos ihatid ng sasakyan ni Park Seong-joon ang Vice President, nakatanggap ito ng mensahe mula kay Jeong-seon. Umaasa si Jeong-seon na makapunta ang sasakyan ni Park Seong-joon sa cave para makipagkita sa kanya. Pagkatapos nito ay ipinadala rin ang pangalawang mensahe. Ang mensahe ay nagtatanong kung maaari ba siyang manatili ngayong gabi. Parehong nagpadala ng imbitasyon ang asawa at ang kabit. Habang nagmamaneho, pumili si Park Seong-joon. Habang naghihintay sa traffic light, napagdesisyonan niya ang huling direksyon. Pinili niyang hindi puntahan ang kanyang asawa. May kumatok sa pintuan ni On-yuri. Binuksan ng mahinang babaeng ito ang pinto. Si Park Seong-joon ay naroon sa labas. Matagal nang kakilala ni Park Seong-joon si On-yuri. Inatasan siya ng Vice President na palihim na alagaan si On-yuri. Ang tadhana sa pagitan nilang dalawa ay nagsimula noon. At ngayon, umalis agad si Park Seong-joon pagkatapos aliwin si On-yuri. Ang komplikadong damdamin ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkabahala. Pagka-uwi niya, matigas din siyang tumangging ibunyag ang pagkakakilanlan ng kabit. Diretsahan si Park Seong-joon kay Jeong-seon. Sinabi niya na nakilala niya ang kanyang kinakasama habang nagtatrabaho. Sa simula ay awa lang ang nararamdaman niya para rito. Hindi inaasahang sa huli ay nagbago ang damdamin. Patuloy na tinanong ni Jeong-seon kung sino ang kabit. Ngunit si Park Seong-joon ay nagmungkahi ng diborsyo. Kahit nagulat si Jeong-seon, napagdesisyonan pa rin niya. Sinabi niyang siya ang magdedesisyon tungkol sa diborsyo. Sinimulan ni Jeong-seon ang pagpaplano para sa paghihiganti.
Natuklasan ng asawa ni Song Mina na may kakaiba sa kanyang katawan, kaya palihim niyang sinundan ito sa kanyang tirahan. Maasikaso niyang binigyan ito ng isang kahon ng mainit na lugaw. Dahil dito ay nalaman din niya ang address nito. Kinabukasan, magkasamang lumabas sina Jeong Seon at On Yoo-ri para magtrabaho. Mukhang kakaiba ang ekspresyon ni Masang-woo. Dahil natuklasan niya ang video ni On Yoo-ri at Park Seong-joon sa computer ni Park Seong-joon. Sina Jeong Seon ay nagmamaneho ng mailigalig sa kanyang isip kaya halos magdulot ng banggaan. Sa pagkakataong ito, nalaman ni On Yoo-ri na may sakit ang kanyang ina. Nagmamadali silang magkasamang pumunta sa ospital. Nakatayo sa labas ng silid ng pasyente, naalala ni Jeong Seon ang listahan ng pagpapatala sa nursing home na natagpuan niya sa bahay. Ang pangalan na nakasulat doon ay eksaktong kapareho ng pangalan ng ina ni On Yoo-ri. Kasama pa ang sinabi ni Park Seong-joon na nakilala niya ang kanyang kinakasama habang nagtatrabaho. Biglang may naramdaman sina Jeong Seon. Sa panahong ito, kumakalat sa internet ang isang video kung saan sinasabuyan ng alak si On Yoo-ri sa exhibition. Ang pagkakakilanlan ni On Yoo-ri bilang kabit ay naging mainit na usapin. Nagulat si Song Mina matapos makita ang video. Agad siyang nagpunta para hanapin si Gi, Dawin, at nalaman niyang ang memory card na hawak ni Song Mina ay nakatala ng lahat. Ginawa niya ito dahil sa utos ni Gi, Dawin. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng mahalagang ebidensya. Masayang in-upload ni Gi, Dawin ang video upang pabagsakin ang Vice President. Ilang salita lang ang ginamit niya upang mapabagsak si Song Mina. Pagkaalis ni Song Mina, lalong naging balisa si Song Mina. Kalaunan, nawalan siya ng malay sa opisina. Pagkagising niya, nalaman niyang nasa klinik siya dahil dinala siya ni Jeong Seon doon. Nalaman ni Jeong Seon mula sa doktor na buntis si Song Mina. Sinabi ni Song Mina kay Jeong Seon na ayaw niya sa bata. Umaasa siyang maililihim ni Jeong Seon ang sikreto na ito. Nagsimula silang mag-usap. Dati, nagpadala si Jeong Seon ng anonymous message kay Song Mina. Nagpanggap siyang alam niya ang lihim na relasyon ni Song Mina at ng isang tao. Labis na natakot si Song Mina sa balitang ito. Dali-dali siyang pumunta sa kumpanya upang alamin ang ugat ng lahat. Agad na naintindihan ni Song Mina na si Jeong Seon ang nagpadala ng anonymous message. Ipinaliwanag niyang natakot siyang masira ang kanyang reputasyon, kaya pumunta siya upang suriin ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pag-uusap na ito, nalaman ni Jeong Seon na hindi sinasadyang nakita ni Song Mina ang pangangalo niya ni Park Seong-joon. Biglang nagbago ang eksena. Ang chismis tungkol sa Vice President at On Yoo-ri ay lalong lumaki. Naglabas ang Vice President ng isang mapanganib na plano. Nagbukas siya ng press conference. Ipinahayag na hindi si On Yoo-ri ang sinasabing kabit kundi ang kanyang anak sa labas. Ang anak na ito ay isang pagkakamali sa nakaraan, maraming taon na ang nakalipas. Kung may nangyaring pangangalo niya, ito ay pagkakamali noon pa. Bukod dito, nagdulot din ito ng malaking epekto. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, nabawasan ng Vice President ang epekto ng insidente ng pagbuhos ng alak. Nagkaroon din ng epekto ang pagpupulong ng shareholder na inorganisa ng Vice President sa exhibition. Pinalitan ng kanyang kanang kamay si Park Seong-joon ang posisyon ni Bidawin. Kasabay nito, binuksan ni Jeong Seon ang logbook ng sasakyan ni Park Seong-joon. Ang malapit na video ni On Yoo-ri at Park Seong-joon ang tuluyang nagpatunay na si On Yoo-ri ang ikatlong partido. Ang kakaiba ay nang muling makaharap ni Jeong Seon si Park Seong-joon na natili siyang kalmado at bumiti pa nga para batiin siya sa kanyang promosyon. Inimbitahan ng Vice Presidente sa selebrasyon ang mag-asawang Park Seong-joon na maghapunan ng magkasama sa katapusan ng linggo. Gusto sanang tumanggi ni Park Seong-joon sa kadahilan ng may pagtitipon ang pamilya. Ngunit, hindi inaasahang tinanggap ni Jeong Seon ang imbitasyon. Kinabukasan, mas naging matatag ang posisyon ng Vice Presidente. Sinabi niya kay Park Seong-joon na ayusin para kay On Yoo-ri ang ilang madaling gawain upang tumaas ang I. Sinabi ni Park Seong-joon kay Lee Hayon-a na ibigay ang gawain ng pagregalo kay On Yoo-ri. Nag-alala si Lee Hayon-a na magkamali ang bagong tulad ni On Yoo-ri. Ngunit nagpasya si Park Seong-joon na ayusin ang gawain. Sa puntong ito, si Bae Do-in, pagkatapos ng kanyang pagbagsak, ay naghanap kay Song Mina. Hiniling niya na patuloy niyang hanapin ang kahinaan ni Park Seong-joon. Kung hindi, isasapubliko niya ang video na lihim na kinunan ni Song Mina. Pumayag si Song Mina sa kondisyon ni Bae Do-in upang mapanatili ang kanyang trabaho. Nagbago ang eksena, sinabi ni Park Seong-joon kay Jin Ho sa basketball court na plano niyang makipagdiborsyo. Ipinaliwanag ng footage na ito ang dahilan ng pangangaliwa ni Park Seong-joon. Lumabas na si Park Seong-joon ay isang anak din sa labas. Minsan, pinalitan ni Park Seong-joon ang Vice Presidente upang bisitahin ang mag-ina ni On Yoo-ri sa ospital. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang ama doon. Kinamuhian ng asawa at anak niya ang ina ni Park Seong-joon bilang kabit. Nasaksihan ito ni On Yoo-ri. Nangako siyang tutulungan si Park Seong-joon na panatilihin ang sikreto. Matapos mamatay ang ama ni Park Seong-joon, naantig si Park Seong-joon sa pagmamalasakit ni On Yoo-ri. Ang kanilang magkaparehong sitwasyon ay nagpalalim sa damdamin ni Park Seong-joon para kay On Yoo-ri. Nagtapos ang alaala at nagsimula ang bagong araw. Nagmungkahi si On Yoo-ri ng isang paraan upang magregalo ng pabango sa mga si. Pinili niya ang sikat na French perfumer.
Hindi marunong mag-French si Onyo-uri kaya si Park Seong-joon lang ang makikipag-ugnayan. Pagkatapos, sinabi ni Park Seong-joon kay Onyo-uri na ihanda ang plano sa English. Ngunit si Onyo-uri ay hindi lang hindi marunong mag-French, hindi rin siya magaling sa English. Hirap na hirap si Onyo-uri na makapag-email. Ang nilalaman ng email ay mahirap ding tingnan ng direkta. Sinimulan ni Onyo-uri na subukang magkunwari. Humingi ng paumanhin si Onyo-uri. Ngunit walang emosyon na pinaalalahanan ni Park Seong-joon si Onyo-uri na mayroon siyang pribilehyo. Ipinanganak siyang may natatanging pagtrato. Sinabi niya kay Onyo-uri na huwag magkunwari na mabait. Ang mukha niya ay sapat na para kamuhian ng mga tao. Nagbago ang eksena sa operating room. Natuklasan ng asawa ni Song-min na balak niyang ipalaglag ang bata. Pagkatapos magtalo, pumasok sila sa coffee shop. Ang asawa, na dati ay laging nakakatawa, ay labis na nagalit sa pagpapalaglag ni Song-min sa bata. Nang umalis ang asawa, humagulgol si Song-min. Mabilis na dumating ang katapusan ng linggo. Maingat na nagbihis sina Jeong-seon at tinanggal ang kanyang singsing sa kasal. Dumalo siya sa party sa bahay ng Vice Presidente kasama si Park Seong-joon. Dumating ang matinding sandali. Sa harap ng lahat, inihayag ni Jeong-seon ang sikretong relasyon ni Park Seong-joon at Onyo-uri. Ang litrato na puno ng ebidensya ay nagpatulala sa lahat. Hindi alam ni Park Seong-joon at Onyo-uri kung paano magpapaliwanag. Sa sandaling ito, tumalikod siya at umalis. Hinabol siya ni Park Seong-joon para magpaliwanag. Galit na sinabi ni Jeong-seon, sumama ka sa akin sa impyerno, ama nam. Nagsimula ang episode na ito sa alaala ni Jeong-seon. Nabuntis siya ngunit sa kasamaang palad ay nakunan. Nagkaroon ng depresyon si Jeong-seon. Lagi siyang natutulog sa silid ng bata. Nangyari din ang pagtataksil ni Park Seong-joon sa panahong iyon. Namatay ang tatay ni Jeong-seon. Nag-aalala siya na lalong masasaktan si Jeong-seon, kaya nagpa siya siyang ilihim ito. Nawalan si Jeong-seon ng mahal sa buhay, ngunit walang masandalan kaya nakipag-ugnayan siya kay Onyo-uri sa pinakamahinang sandali. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Abogado ang AC Client Service Team sa paghahanda ng kaarawan ng anak ng isang client. Nagkataon din kilala ni Jeong-seon ang host ng party. Dahil mahilig ang boyfriend ng dalagita sa mga kamelyo, umaasa siyang magkakaroon ng mga kamelyo sa party. Nagsimulang makipag-ugnayan ang AC team sa sakahan. Binalaan ng Vice Presidente si Jeong-seon na putulin ang ugnayan kay Onyo-uri. Kasabay nito, inutusan niya ang isang tao na alagaan si Onyo-uri. Pagkaalis pa lang ni Jeong-seon, gumawa na naman ng masama ang Vice Presidente. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang ilipat si Jeong-seon. Nagkasalubong sina Onyo-uri at Jeong-seon sa elevator. Hindi na itinago ni Onyo-uri ang kanyang pagnanais kay Jeong-seon. Sinisi niya si Jeong-seon sa hindi pagkaunawa sa hirap ni Jeong-seon. Lumaki ang alitan ng dalawa. Sa birthday party ng anak ng host, biglang nasira ang iaido ng batang babae. Hyunner, isang karakter sa pelikula, ay nagpanggap na isang laruan. Si Jeong-seon, na nalulungkot, ay pumunta upang humanap ng Laitoy upang maglabas ng damdamin. Si Sang-woo, na nagpanggap na Laitoy, ay patuloy na nakatanggap ng mga larawan mula kay Jeong-seon. Naramdaman niya ang matinding kalungkutan ni Jeong-seon, kaya ginamit niya ang voice changer para subukang aliwin si Jeong-seon. Natapos ang birthday party, at dinala ng Vice Presidente ang kanyang anak na si Onyo-uri para tingnan ang trabaho. Patuloy na pinipilit ng mag-ama si Jeong-seon. Hindi matiis ni Sang-woo kaya sinabi niya kay Park Seong-joon ang tungkol sa pambubuli kay Jeong-seon. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin, Park Seong-joon, kung lalaki ka pa, protektahan mo ng maayos ang iyong asawa. Talagang mayaman, kayang magtiis ng hirap pero hindi kayang matalo. Isang like para kay Sang-woo. Pauwi sa kumpanya, sinabi ng Vice Presidente kay Onyo-uri na mabilis na ililipat si Jeong-seon. Katatapos lang nilang mag-usap nang mangyari ang isang bagay na ikinatuwa ng mga manonood. Nang sagutin ng Vice Presidente ang telepono, nalaman niyang pinalitan na siya ng kanyang ate bilang direktor ng kumpanya. Naglaho ang pangarap ng Vice Presidente na maging direktor. Bago matapos ang trabaho, nakatanggap si Jeong-seon ng tawag mula sa Human Resources Department. Nalaman ni Jeong-seon na ang utos ng paglilipat ay inayos ng Vice Presidente. Lubos siyang nagulat sa kawalang hiyaan ng Vice Presidente. Nang gabing iyon, habang umiinom sina Park Seong-joon at Jin-ho, inamin niyang si Onyo-uri ang kabit. Bukod dito, alam din ito ng Vice Presidente. Alam ni Jin-ho na hindi pa palampasin ng tuso na Vice Presidente ang bagay na ito, kaya pinayuhan niya si Park Seong-joon na mag-ingat. Mahirap palabanin ang Vice Presidente at si Onyo-uri. Pinapunta si Jeong-seon at pinutol ang relasyon ni Park Seong-joon at Onyo-uri. Umaasa ang kanyang anak na babae na mabilis na magdidiborsyo, si Jeong-seon, upang siya ay ganap na mapasa kanya si Park Seong-joon. Hindi alam kung ito ba ay karma, ngunit biglang nakatanggap si Onyo-uri ng tawag na patay na ang kanyang ina. Mabilis na nakatanggap si Park Seong-joon ng tawag mula kay Onyo-uri na nagbabalita ng masamang balita, ngunit gusto niyang kausapin muna si Jeong-seon. Nagtapos sa hindi pagkakaunawaan ang pag-usap. Sa totoo lang, walang alam si Jeong-seon. Si Park Seong-joon ay nag-iisang nagtiis sa sakit ng pagkamatay ng kanyang ama at ang pagkalaglag ng sanggol ni Jeong-seon. Sa panahong iyon ng matinding paghihirap, si Onyo-uri lamang ang nasa tabi niya. Sa huli ay nagkasundo silang maghiwalay.
Matapos linawin ang mga hangganan kay na Jeongseon, pinili ni Park Seong-joon na manatili sa tabi ni Eun-yori. Ngayon naman, siya ang magiging sandalan ni Eun-yori. Nangako si Park Seong-joon na mananatili siya sa tabi ni Eun-yori hanggang sa huli. Ang mga kaguluhan sa SG Guest Department ay patuloy na dumarating. Pinatawag si Song Mina ni Bae Do-in para mag-usap ng pribado. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Song Mina sa kahilingang hanapin ang mga kahinaan ni Park Seong-joon. Bilang resulta, muntik na siyang kainin ni Bae Do-in. Matapos ang matinding pakikibaka, sa wakas ay nakatakas din si Song Mina. Sinundan ni Lee Byung-hun, asawa ni Song Mina, ang kanyang asawa. Pumasok siya sa silid at binugbog si Bae Do-in. Bago umalis si Bae Do-in, sinigawan niya si Song Mina. Pinilit niya si Song Mina na makipagkita sa kanya kinabukasan. Kung hindi, isusumbong niya sa pulisya ang pambubugbog ni Lee Byung-hun sa kanya. Kinabukasan, narinig ni Park Seong-joon ang balita na inilipat si na Jeongseon sa ibang departamento. Nagmamadali siyang pumunta upang hanapin ang vice-presidente upang makiusap. Sa oras na ito, dumating na rin si na Jeongseon. Binalaan niya ang vice-presidente na kanselahin ang utos ng paglilipat. Kung hindi, ibubunyag niya ang relasyon ni na Park Seong-joon at Eun-yori. Sa kabilang panig, wala nang ibang pagpipilian si Song Mina. Kaya, nagpunta siya upang sabihin kay Lee Hyon-a ang tungkol sa kanyang sitwasyon kay Bae Do-in. Si Lee Hyon-a ay gumawa ng isang napakagulat na desisyon. Ginamit niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang mag-post online. Ang tungkol kay Bae Do-in na gumawa ng sexual na pananakit at hindi matagumpay na panggagahasa sa kanya noong nakaraang taon. Dahil dito, napilitan si Lee Hyon-a na magbitiw. Ngunit nagdulot din ito ng napakalaking debate sa loob ng kumpanya. Nais ng bagong direktor na papuntahin si Park Seong-joon upang payuhan si Lee Hyon-a. Umaasa na ang malaking problema ay magiging maliit at ang maliit na problema ay magiging wala. Ngunit si Park Seong-joon ay matatag na gustong makakuha ng katarungan para sa kanyang empleyado. Labis na pinahahalagahan ng bagong direktor ang katatagan at kakayahan ni Park Seong-joon. Inanyayahan niya si Park Seong-joon na dumalo sa kanyang party. Ngunit si Bae Do-in ay hindi rin madaling kalabanin. Kinalkal niya ang kasaysayan ng pag-ibig ni Lee Hyon-a mula sa kolehiyo. Una, binansagan niya itong masamang babae. Pagkatapos, inatake niya ito na dahil walang pag-asa para sa promosyon, kaya't masama ang loob nito na ipinaghiganti si Bae Do-in. Sa sandaling pumapanig ang publiko kay Bae Do-in, may nagpadala ng mensahe sa internal group ng kumpanya. Ang nilalaman ay ang chat logs ni Bae Do-in na ginagambala ang mga babaeng empleyado. Mayroon ding recording noong nakaraang taon kung saan inamin ni Bae Do-in na ginawa niya kay Lee Hyon-a ang kanyang masamang balak. Lumabas na ang asawa ni Song Mina ay kasali rin sa kampanyang ito. Nakakolekta siya ng iba't ibang ebidensya ng panggugulo ni Bae Do-in sa mga babaeng kasamahan. Sa pagkakataong ito, mahirap nang pakalmahin ni Bae Do-in ang sitwasyon. Dahil dito, kumalma ang kaguluhan sa kumpanya. Nalaman ng vice-presidente na si Park Seong-joon ay nililigawan ng kanyang kapatid. Kaya agad niyang kinansela ang utos ng paglilipat ni na Jeongseon. Gusto niyang gamitin ito upang makuha ang loob ni Park Seong-joon. Ngunit pakiramdam ni Park Seong-joon ay hindi pa ito sapat. Iminungkahi niyang makipag-date kay Eun-yori. Sumang-ayon ang vice-presidente sa kondisyon ni Park Seong-joon. Ang tanging hiling niya ay diborsyuhin ni Park Seong-joon si na Jeongseon. Nang gabing iyon, nagtipon sina na Jeongseon, Song Mina at Lee Hyon-a. Nagbahagi sila ng kanilang iba't ibang karanasan. Matapos ang pagtitipon, isiniwalat ni na Jeongseon kay Song Mina ang tungkol sa natanggap niyang anonymous na mensahe na nagbubunyag ng pagtataksil ni Park Seong-joon. Nagulat si Song Mina. Sa kanyang salaysay, nalaman ni na Jeongseon ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang misteryosong nagbunyag ng pagtataksil ni Park Seong-joon ay si Eun-yori pala. Kasabay nito, nang ihatid ni Park Seong-joon si Eun-yori sa bahay, nagtanong din siya ng mahalagang tanong. Bakit niya anonymous na iniulat kay na Jeongseon ang tungkol sa kanyang pagtataksil? Matagal nang alam ni Park Seong-joon ang sikretong ito. Biglang nagring ang telepono ni Eun-yori. Ang tumatawag ay si na Jeongseon pala. Lumipat ang kamera kay na Jeongseon. Walang sabi-sabi, sinampal niya si Eun-yori. Ibinibigay ni Park Seong-joon ang mga bagay kay Eun-yori. Nakita lang ni na Jeongseon si Park Seong-joon at agad niya itong nakilala. Bigla siyang nagkaroon ng kamalayan. Dating kinuha ni Park Seong-joon ang key footage para protektahan si Eun-yori. Sa galit, sinampal ni na Jeongseon si Park Seong-joon. Sumigaw si na Jeongseon na ibubunyag niya ang kanilang iligal na relasyon. Pinilit niya si Eun-yori na umalis sa SEC Client Service Team. Kinabukasan, batay sa mungkahi ni Park Seong-joon, nagpa siya ang bagong direktor na tanggalin si Bae Do-in para patahimikin ang isyu ng panggugulo. Muling nag-alok ng kooperasyon ang direktor kay Park Seong-joon. Ngunit muling tumanggi si Park Seong-joon sa hindi malamang dahilan. Nagpunta si Park Seong-joon upang kausapin ang vice-presidente. Nag-aalala siya na mabubunyag ang kanyang relasyon kay Eun-yori. Kaya tinanong niya ang Vice Presidente kung balak nitong panatilihin si Eun-yori sa SEC Client Service Team. Mukhang nakahanda na ang Vice Presidente. Nagplano siyang bumuo ng bagong departamento para suportahan ang promosyon ni Eun-yori. Mabilis na itinalaga si Eun-yori bilang pinuno ng AC Client Department. Siya ay malayang pinamahalaan upang pangasiwaan ang mga SE na miyembro.
Ang AFC team, na nawala ng suporta ng IE, ay naging walang saysay na lang. Sina Lee Hayon-a at Masanggu ay kapwa hindi nasisiyahan sa pagbabagong ito. Pagkatapos ng trabaho, ang mga kasamahan ay uminom kasama sina Lee Hayon-a at Jin-ho. Ipinahayag nilang lahat ang kanilang hindi pagkakontento sa desisyong ito ng pamunuan. Pagkatapos ng ilang rounds ng inuman, nagkataon silang nakasalubong ang mga kasamahan sa kumpanya. Nakilala nila si Lee Hayon-a kaya nagsimula silang magbulungan. Si Lee Hayon-a ang nasa likod ng kamakailang isyu ng panggugulo. Kaya naman, nagsimulang magturo ang mga tao sa paligid habang naghahanda ang kasamahan na makipagtalo sa kanila. Ngunit naunahan na sila ni Jin-ho na makipagtalo. Nagkataon namang nakita ni Lee Hayon-a ang eksenang ito. Sinigurado ng kasamahan na may gusto si Jin-ho kay Lee Hayon-a. Kaya sinamantala nila ang pagkakataong ito upang umalis. Sa pagsisikap ni Jin-ho at sa tulong ng kasamahan. Sa wakas, nagtagumpay din siya kahit papaano. Inimbitahan ni Lee Hayon-a si Jin-ho na muling uminom sa susunod. Isang bagong araw na naman. Pinangunahan ni Jeong-seon ang kanyang koponan sa trabaho. Naghanap si On Yeori ng pagkakataon na kausapin si Jeong-seon ng pribado. Desperado siyang ipinahayag ang kanyang pagsisisi at umasa sa pagpapatawad ni Jeong-seon. Matagal lang nabasa ni Jeong-seon ang isip ng babaeng ito. Direkta niyang sinabi na maaga o huli ay makakatagpo si Park Seong-joon ng isang babaeng tulad ni On Yeori. Napakalinaw ng kanyang ibig sabihin. Malamang na ang ganitong uri ng karma ay lilipat kay On Yeori. Sa oras na ito, bumuhos ang ulan na parang gripo. Gaano man kahirap subukan ni Jeong-seon, hindi niya mabuksan ang pinto. Kaya wala siyang magawa kundi tawagan si Masanggu para humingi ng tulong. Lahat sila ay nagkaisa. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, sa wakas ay nabuksan din ang pinto ng terrace. Si Park Seong-joon ang unang lumabas. Nakita niya sina On Yeori at Jeong-seon na parehong nakatayo sa ulan. Nag-alinlangan siya kung sino ang bibigyan ng payong. Hindi nag-alinlangan si Masanggu. Direkta siyang tumakbo upang payungan sina Jeong-seon. Si Park Seong-joon ay balak sanang pumunta kay On Yeori. Itinulak ni Jin-ho si Park Seong-joon. Pinayungan niya si On Yeori. Pauwi sa kumpanya, kinuwestiyon ni Jin-ho si Park Seong-joon. Bakit hindi niya agad piprotektahan sina Jeong-seon? Ipinaliwanag ni Park Seong-joon na mas mabuti ang panandaliang sakit kaysa sa matagal na sakit. Umaasa rin siyang mas maagang susuko sina Jeong-seon. Nang gabing iyon, bumili si Park Seong-joon ng gamot sa sipon para kay On Yeori. Gusto ni On Yeori na manatili siya roon kasama siya ngayong gabi. Sino ang makakatanggi sa luha ng isang ligaw na pusa? Kaya, nanatili si Park Seong-joon. Mula noon, nagsimula na rin silang manirahan ni On Yeori sa iisang bahay. Dahil sa pagkabasa sa ulan, nagdeklara sina Jeong-seon ng digmaan kay Park Seong-joon. Proaktibo siyang nagpunta upang hanapin ang bagong direktor. Upang linawin na gusto niyang umasa sa direktor. Kasabay nito, iminungkahi niya ang Black Club Plan upang harapin ang plano ng VIP team ng Vice Presidente. Hindi kalabisan ang kanyang mga salita. Sina Jeong-seon ay naging pinuno ng AC Client Service Team. Tungkol sa planong targetin ang Black Club. Nagpasya ang direktor na italaga ang dalawang departamento ni Jeong-seon at Park Seong-joon. Magtutulungan sila upang makumpleto ito. Dinala ni Jeong-seon at Park Seong-joon ang kanilang mga nasasakupan. Nagkasalubong sila sa meeting room. Sino nga ba ang magiging pangunahing tauhan ng AFC team? Isang malaking labanan sa pagitan ng mag-asawa ang nagsimula. Sa pagpili ng listahan ng VIP, nakita ng lahat ang pangalan ng isang hindi pamilyar na SC client na si Lee Byung-hun. Sa lohika, ang isang ganoong kayamanan ay hindi dapat maging estranghero. Agad na hinarangan ni Park Seong-joon ang paksang ito. Gumamit siya ng iba't ibang dahilan para pigilan ang lahat na magpatuloy sa paghukay tungkol kay Lee Byung-hun. Ang kilos na ito ni Park Seong-joon ay nagpa siyang maghinala kay Jeong-seon. Pagkatapos ng pulong, sabay na ipinatawag ng direktor sina Jeong-seon at Park Seong-joon. Umaasa siyang magagawa nilang maayos ang unang aktibidad ng Black Club. Ang aktibidad na ito ay isang blind date party para sa anak ng isang tycoons. Sinimula ni Jeong-seon na planuhin ang aktibidad. Sa mahalagang sandaling ito, nagsumite si Song Mina ng kanyang pagbibitiw kay Jeong-seon. Nagpasya si Jeong-seon na huwag aprobahan ang pagbibitiw. Umaasa siyang pag-isipan itong muli ni Song Mina. Nang maglaon, hindi sinasadyang nalaman ni Jeong-seon mula kay Lee Hayon-a. Naalala niya na sa nakaraang FEC birthday party, nagkaaberya ang Laitoy. Si Masanggu pala ang nagpanggap na laruan upang sagutin ang mga tanong ng mga bata. Noon lamang naintindihan ni Jeong-seon. Lumabas na ang nakikinig sa kanyang puso ng gabing iyon ay hindi ang laruan kundi si Masanggu. Matapos magtrabaho, niyaya ni Jin-ho si Lee Hayon-a na uminom. Umupo sa posisyon ng pinuno ng koponan. Sa loob niya, medyo nadismaya siya sa sarili niyang pakikipaglaban. Sa pag-aliw ni Jin-ho, sa wakas ay nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Lee Hayon-a upang magmungkahi ng isang date. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ni Jin-ho at naibugan niya ang kanyang beer. Pauwi, sa wakas ay naglakas loob din si Jin-ho na hawakan ang kamay ni Lee Hayon-a. Ang pares na ito na hindi gaanong binigyan ng pansin ay sa wakas ay nagsama. Sa pagkakataong ito, muling gulong-gulo si Song Mina sa pag-iisip kung magre-resign ba siya o hindi. Nang ipahayag niya ito sa kanyang ina, napagalitan pa siya.
May luhang sinabi ni Song Mi na ang lahat ng hirap at paghihirap niya sa buong buhay niya. Na pinipilit siyang iwan ang kanyang trabaho para manatili sa bahay at alagaan ang kanyang asawa at mga anak. Para sa kanya, parang binura na ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa nakaraan. Nakatayo sa labas ng pinto si Lee Byung-hun at narinig ang mga salitang ito. Lihim siyang nalungkot para sa kanyang asawa. Kinaumagahan, upang maghanda para sa blind date ng mga anak ng mga Taekwons. Kasama ni Park Seong-joon si Eun-yuri. Samantala, kasama ni Jeong-seon si Ma Sang-woo at nagpunta sila upang makipagkita sa pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng mga Taekwons, si Madam Song. May sariling prinsipyo ang mga nagawa ni Madam Song. Madali ring nabasa ni Madam Song si Ma Sang-woo. Sinabi ni Madam Song na kung gusto niyang humingi ng tulong, kailangan niyang kapanayamin sina Ma Sang-woo at Eun-yuri. Agad na sumang-ayon sina Ma Sang-woo at Eun-yuri nang walang pag-aalinlangan para sa kanilang Matapos ang pagpupulong, hindi inaasahang nakuha ni Jeong-seon ang impormasyon mula kay Madam Song tungkol sa nakaraang selection meeting. Ang pangalan ni Lee Byung-hun na pilit itinago ni Park Seong-joon ay lumabas na kasintahan ng Vice Presidente. At walang alam ang asawa ng Vice Presidente. Bumalik si Jeong-seon sa opisina. Mag-isa niyang inimbestigahan ang record ni Lee Byung-hun. Habang gumagawa ng aksyon si Jeong-seon, mayroon ding lihim na nagpaplano na pabagsakin ang Vice Presidente. May isang misteryosong tao na palihim na kumukuha ng mga litrato ni Seong-joon at Yuri na lihim na nagtatagpo. Walang kamalay-malay si Seong-joon, pinaplano pa rin niya ang kanyang bagong buhay. Nagkataon na tumawag ang nanay ni Seong-joon upang magtanong tungkol kay Jeong-seon. Sa pagganyak ni Yuri, nagpa siya si Seong-joon na umuwi at harapin ang lahat. Nang malaman ng nanay ni Seong-joon na sumusunod ang kanyang anak sa yapak ng kanyang ama, labis siyang nagalit at tinawag siyang walang hiya. Kasabay nito, lihim na nagkita sina Jeong-seon at ang asawa ng Vice Presidente. Nang malaman ni Jeong-seon na palaging tinutulungan ni Seong-joon ang Vice Presidente sa paglutas ng problema ng kanyang kalaguyo at naging kanang kamay pa ng Vice Presidente. Maging ang lihim na stake ng Vice Presidente ay pinamamahalaan din ni Seong-joon. Ang may bahay ng Vice Presidente ay nagbigay ng tumpok ng litrato kay Jeong-seon. Pinayuhan niya si Jeong-seon na kung ibubunyag niya ng sabay ang dalawang bagay na ito, sapat na ito upang talunin sina Park Seong-joon at Eun-yuri. Nagbago ang mga larawan, nakatanggap din si Bae Dain ng mga larawan ni Park Seong-joon at Eun-yuri na magkahawak kamay. Umuugong na ang tunog ng kontra-atake. Pinangunahan ni Jeong-seon ang FXC team upang harapin ang FXC team ni Park Seong-joon. Nagsumikap si Jeong-seon para kay Song Mi na upang makuha ang posisyon ng taong namamahala sa blind date ng mga anak ng mayayaman. Napansin ng Vice Presidente na pinoprotektahan pa rin ni Jeong-seon si Jeong-seon. Lihim niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na guluhin ang blind date. Determinadong pipigilan niya ang FXC team na makamit ang tagumpay sa pagkakataong ito. Pumunta ang Deputy Director para bisitahin si Eun-yuri sa gabi. Iminungkahi niya na maghanda si Eun-yuri para sa mas malalim na pagsasanay sa Amerika. Plano ng Deputy Director na maghanap ng pagkakataong ilipat din si Park Seong-joon sa Amerika. Ngunit kailangan munang maghiwalay ni Park Seong-joon. Bago yun, ipinagbawal niya ang dalawa na magkita. Kasabay nito, nakipagkita rin ang bagong direktor kay Bae Dain. Mukhang may pinaplano rin siya. Lasing na lasing si Park Seong-joon. Ibinigay niya ang address sa taxi driver ng may kusa. Iyon ang ibinahaging tirahan nila ni Jeong-seon. Medyo natauhan si Park Seong-joon nang tumayo siya sa harap ng pamilyar na bahay. Naisip niya na hindi na maibabalik ang lahat. Nang paalis na si Park Seong-joon, nakasalubong niya si Jeong-seon na kararating lang. Ang mga pangarap na hindi pa napapawi ay ang tunay na direksyon. Ngunit kung napapawi na sila, maaari lamang silang tawaging ilusyon. Si Park Seong-joon ay gumagapang. Malamig na pinapaalis siya ni Jeong-seon. Hindi pa nagtatagal pagkaalis ni Park Seong-joon, biglang tumunog ang doorbell. Hindi sinasadya ni Jeong-seon na biglang bumisita ang nanay ni Park Seong-joon. Kasabay nito, tinawagan din ni Eun-yuri si Park Seong-joon, ngunit sinagot ng taxi driver. Noon lang niya nalaman na naiwan ni Park Seong-joon ang kanyang telepono. Nalaman din niya na si Park Seong-joon, pagkatapos uminom, ay walang malay na bumalik sa bahay ni Jeong-seon. Naging napakakomplikado ng pakiramdam ni Eun-yuri. Sa isang iglap, nagsimula na ang blind date. Nakita ni Ma Sang-woo na naroon din ang kakilala niyang si Daniel, kaya gusto niyang tumakas. Sa ilalim ng malalim na ideolohikal na edukasyon ni Lee Hyun-a, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ito. Bilang resulta, tinawanan ni Daniel si Ma Sang-woo bilang isang maliit na empleyado lamang. Ang kanyang mga salita ay puno ng panunuya. Ang nag-organisa ng blind date na ito ay si Ginang Song, na patuloy na pinapaalalahanan ang mga tauhan ng Deputy Director. Pinaalalahanan niya ito na dahil sa kalusugan ni Daniel, hindi siya dapat uminom ng masyadong maraming alak. Hiningi niya na huwag payagan ang paghain ng alak kay Daniel. Naalala ang bili ng Deputy Director, gusto niyang sirain ang pagganap ng FA team. Kaya't dali-dali niyang inutusan ang mga tauhan na patuloy na salinat ng alak si Daniel. Sa sandaling ito ay nasilayan ni Jeong-seon si Park Seong-joon mula sa malayo. Bigla niyang naalala ang biglaang pagdalaw ng kanyang biyenan kagabi. Ang kanyang biyenan ay lumuhod pa upang magmakaawa para sa muling pagsasama nila ni Park Seong-joon.
Sa oras na ito, nalaman lamang ni Jeong Seon na si Park Seong-joon ay isa ring anak sa labas. Nalaman din niya na namatay na ang ama ni Park Seong-joon. Bumalik ang oras sa kasalukuyan. Pinapunta ni Jeong Seon si Park Seong-joon. Pagkatapos ng blind date na ito, dapat silang mag-usap. Nagkataong nakita ni On Yoo-ri ang eksenang ito. Dahil hindi siya masaya, hinanap niya si Park Seong-joon upang anyayahan siyang kumain pagkatapos ng kaganapan. Ngunit tinanggihan siya ni Park Seong-joon. Naalala ni On Yoo-ri ang kanyang pagtatanong tungkol sa nangyari kay Park Seong-joon kagabi. Sadyang hindi sinabi ni Park Seong-joon kay Jeong Seon ang tungkol sa paghahanap niya kay Jeong Seon kagabi habang lasing. Lalo pang lumala ang pagkabalisa ni On Yoo-ri. Lihim na sinundan ni On Yoo-ri si Jeong Seon at tinanong kung kailan sila magdidiborsyo. Walang pag-aatubiling sinagot ni Jeong Seon na walang kinalaman si On Yoo-ri dito. Sa sandaling ito, nakatanggap si Park Seong-joon ng mensahe. Hinimok ni On Yoo-ri si Park Seong-joon na putulin na agad ang relasyon kay Jeong Seon. Sawa na siya sa ganitong uri ng buhay sa likod ng tabing. Agad pagkatapos nito ay ang kasukdulan. Sa pagtatapos ng kaganapan, ang bisita na inimbitahan ng bagong direktor ay ang lihim na kabit ng deputy director. Lumabas na ang asawa ng deputy director ay matagal nang kumampi sa bagong direktor. Siya ang nagbunyag sa bagong direktor tungkol sa pag-ira ng kabit ng deputy director. Gumamit sila ng malaking halaga ng pera upang anyayahan ang kabit na lumantad. Ang layunin ay bigyan ng babala ang deputy director. Habang natatapos ang laban na walang putukan sa isang panig, nagkaroon naman ng problema sa panig ni Masangwoo. Muntik nang magdulot ng kaguluhan si Daniel dahil sa sobrang pag-inom. Pinayuhan siya ni Masangwoo na bawasan ang pag-inom. Bilang resulta, nagkaroon sila ng pagtatalo. Pinayuhan sila ni Chae Ong-seon ngunit itinulak siya sa hagdan. Nasugatan siya at nawalan ng malay. Nakita ni On Yoo-ri ang pag-aalala ni Park Seong-joon. Napakakomplikado ng kanyang ekspresyon. Nang lasing, nagpunta si Park Seong-joon sa ospital kasama si Chae Ong-seon. Sa kabutihang palad, hindi malala ang kanyang pinsala. Ilang araw na pahinga lamang ay makaka-recover na siya. Umuwi si On Yoo-ri kinagabihan ngunit umiyak siya mag-isa. Para siyang nasasaktan. Hindi pa ganap na gumagaling si Chae Ong-seon ngunit bumalik na siya sa trabaho. Ang unang ginawa niya ay ang umatras mula sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan sa kumpanya. Matapos malaman na si Park Seong-joon ay may mahirap na pasanin. Bagamat kinamumuhian siya ni Chae Ong-seon, hindi niya ito kayang saktan. Sumunod dito ang mas malaking bagyo. Una, may nagbunyag na nagluloko si Park Seong-joon. Pagkatapos nito ay nagulat ang mga istasyon ng telebisyon tungkol sa mga lihim na pagbabahagi at ang balak ng deputy director na agawin ang kapangyarihan. Agad na pinuntahan ng deputy director si On Yoo-ri para kausapin. Hiningi niya na hiwalayan niya si Park Seong-joon kung hindi ay puputulin niya ang relasyon bilang ama at anak. Sa sandaling ito, sumugod si Bae Do-in sa opisina ng direktor. Lumabas na siya ang nagbunyag ng ebidensya ng pangangalunya ni na Park Seong-joon at On Yoo-ri. Dati, may kasunduan siya sa direktor upang makakuha ng posisyon bilang manager. Hindi inaasahan na hindi pala ito balak gawin ng direktor. Direkta pa nga siyang pinatalsik ng direktor sa kumpanya. Uminom si Jin Ho kasama si Park Seong-joon kinagabihan. Bihira lang maglabas ng saloobin si Park Seong-joon. Siya mismo ay bunga ng pangangalunya. Kaya palagi niyang sinusubukang patunayan ang kanyang sarili. Hindi lang para sa sarili kundi para patunayan din kay Park Seong-joon. Hanggang sa matuklasan niyang naligaw siya, saka lang niya napagtanto ang kanyang mga pagkakamali. Ang huling balat ay nahulog sa isang walang hanggang kailaliman. Nagbago ang mga larawan, naglakbay si Park Seong-joon mag-isa para guminhawa ang kanyang kalooban. Sa daan, sa wakas ay nagkasundo si Park Seong-joon at ang kanyang ina. Iniwan siya dati. Matapos makaranas ng malaking pagbabago sa isang relasyon, hindi sinasadya na natanggal ang buhol sa kanyang puso. Nangyari din sa araw na ito ang isa pang mahalagang bagay. Hiniling ni On Yoo-ri kay Park Seong-joon na turuan siyang magmaneho. Umiti si On Yoo-ri sa buong biyahe. Kinagabihan, hinila niya si Park Seong-joon para kumain ng hapunan. Sa sandaling ito, nagmungkahi si On Yoo-ri na maghiwalay sila. Naisip niya noon na sa piling ni Park Seong-joon ay makakatakas siya sa pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit sa huli, natuklasan niya na sa tuwing titingnan siya ni Park Seong-joon, nakakaramdam siya ng pagkakasala kay Chae Ong-seon. Nalaman niya na hindi sila magiging tunay na masaya. May isa pang dahilan, ayaw ni On Yoo-ri na mawala ang lahat dahil kay Park Seong-joon. Sa paghingi ng tawad ni Park Seong-joon at pag-iyak ni On Yoo-ri, tuluyang natapos ang kanilang relasyon. Patungo na ang kwento sa pagtatapos, ang deputy director matapos mapatalsik ay tinanggalan ng posisyon at sabay na inilipat sa ibang bansa upang maiwasan ang kaguluhan. Nais panatilihin ng deputy director si Park Seong-joon bilang isang piyesa para makapaghanda sa kanyang pagbabalik. Ngunit tinanggihan siya ni Park Seong-joon. Kusang loob na inako ni Park Seong-joon ang lahat ng responsibilidad. Pinili niyang magbitiw. Ganap na nawalan ng kapangyarihan ang deputy director. Nawalan siya ng lahat ng kapangyarihan kaya't sumunod na lang siya sa kanyang asawa. Opisyal ding binuwag ang kanyang korporasyon. Nag-alok din ang asawa ni Song Min na isang gabi. Nagpasya siyang manatili sa bahay upang mag-alaga ng mga bata.
Gusto niyang suportahan si Song Mina na ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang malakas na babae. Sa kanyang karera, masayang nag-usap din sina Lee Hae-yeon at Jin Ho. Sa wakas, nakatakas na rin siya sa pagkabagabag sa pagkakawalay ng kanyang pamilya upang salubungin ang swerte. Nagbago muli ang mga larawan, umuwi si Park Seong-joon upang mag-impake. Nag-usap sila ng kanyang asawa sa huling pagkakataon. Inamin ni Jeong-seon na nalaman niya ang pagkatao ni Park Seong-joon mula sa kanyang ina. Akala niya ay kilala na niya ng husto ang kanyang asawa. Ngunit sa huli ay nagkahiwalay sila tulad ng dalawang estranghero. Ipinaliwanag din ni Park Seong-joon kung bakit niya itinago ang kanyang pagkatao at ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang ina ni Jeong-seon ay iniwan si Jeong-seon dahil sa pangangalo niya. Alam ni Park Seong-joon kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanya. Natatakot siya na ang kanyang sariling malungkot na kwento ay maging sanhi upang pagtiisan ni Jeong-seon ang pangangalo niya na kinamumuhian niya. Kasabay nito, kailangan niyang tanggapin ang isang nagkakasala sa pangangalo niya na siya. May ilang pagkakamali na hindi mapapatawad sa anumang dahilan. Ang mag-asawang ito na dating napakasaya. Natapos ang kanilang huling pag-uusap ngayong gabi. Sabi ni Park Seong-joon na Jeong-seon, sana ay mabuhay ka ng maayos. Talaga, sabi ni Jeong-seon, mag-ingat sa paglalakbay at umalis siya muna. Dumating ang bukang liwayway at nagsimula ang isang bagong araw. Pinatunayan ni Masangguo si Jeong-seon na kararating lang sa trabaho. Binigyan pa niya ito ng dalawang maliit na puso. Kakalipat lang ni Hae-yeon at Jin Ho sa kanilang bagong tahanan. Sinimulan nila ang kanilang pamumuhay ng magkasama. Maayos na naipanganak ni Song Mina ang sanggol. Lumipad si Onyo-ori sa ibang bansa. Sa sandaling ito, si Park Seong-joon ay naging pangunahing karakter ng trahedya. Tiningnan niya ang mga larawan ng pagtawa ng ilang sandali at pagkatapos ay umiyak. Ang mga lumang imahe ay lumitaw sa kanyang mga mata. Magagandang alaala ngunit hindi na maibabalik. Direktang tinamaan ang kanyang mga luha. Sa sandaling ito, ang kalungkutan ay naging luha. Sa isang iglap lang, si Masangguo na dating tinuruan ay naging tagapagturo na ng iba. Ang kanyang tono ay nagpatawa sa mga boss. Sa araw na ito, dumalo si Jeong-seon sa libing ng ina ng isang kasamahan. Hindi niya inaasahan na makikita si Park Seong-joon. Magkasama silang naglalakad sa niebe na may payong. Pagkatapos ng mahabang panahon na hindi pagkikita, sinabi ni Jeong-seon, may iniisip ako. Kung hindi kita nakilala noon, magiging mas mabuti ba ang buhay ko? Ang sagot ay hindi. Sa kabutihang palad ay nakilala kita, kaya mayroong 10 taon ng kaluwalhasyan. Sinabi ni Park Seong-joon, sana ay maalala mo ang ating magandang panahon. Salamat sa mga nakaraang taon. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa sa niebe. Tahimik na pinanood ni Park Seong-joon si Jeong-seon na umalis. Ang isa ay lumiko sa kaliwa, ang isa ay lumiko sa kanan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood mo ng pelikulang ito kasama ang channel. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.